kong mawalay sa'yo. Kailan ko ba kayo matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes, sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon. Ipanalangin natin ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng ating mga pilgrims na narito ngayon sa banal na misang ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan.
sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Mereba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po lahat. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos.
Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Bakit po kayo naririto? May mga pilgrims galing ng Sampaloc. Meron naririto na? Wala pa. O ito mga taga-STA. Sampaloc. May tumawag. Bakit po kayo naririto? Bakit kayo narito? Sa init na init, kakaisamaan ang lasa. Yung gaho, inatanong ninyo sa inyong sarili, bakit ako pupunta sa pambansang dambana ni Padre Pio? Magpapapicture. Tanyo na. Marami hong naririyan na naririto para magpapicture. Tapos ipopost mamaya, Mamay Day, visited the National Shrine of Padre Pio. Tuwan-tuwa ang mga kaibigan, heart, like. Kagaling mo, nakapagdasal ka sa pambansang dambana. Yun ang hindi ko sigurado kung nagdasal o nagpapicture laang. Kayo ba'y naririto dahil kay Padre Pio? Siya, umuwi na kayo. Mali rin, mali. Lalong wag kayong pupunta dito dahil kay Father. Mga minamahal, kung paanong binibigyang liwanag ni Kristo sa mabuting balita ngayon, ang pinakamahalagang utos na siyang basehan ng lahat ng ating ginagawa, ipinakikilala niya kung sino ang dahilan ng lahat ng ating ginagawa. Tama naman po, marami sa inyo dumadayo, bibisitahin si Padre Pio, pero gusto nating itama ang mga bagay-bagay. Hindi ho si Padre Pio ang pinupuntahan dito. Dahil unang-una, hindi kayo mapapagaling ni Padre Pio. Kahit pudpudin ninyo ang kamay niyan, kahit ubusin ninyo ang rose na i-offer ninyo mamaya, hindi kayo mapapagaling ni Padre Pio dahil unang-una, hindi siya nagpapagaling. Ang nagpapagaling po ay si Kristo. Wala nang iba. At siya lamang ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kung kayo'y may iba pang dahilan ng pagpunta dito, unti-unti ninyong itama kung bakit tayo naririto. Yung iba ay nanghihilamos doon sa Fountain of Hope. Basa-basa ng tubig, Nakita mo minsan umiikot dyan, basang-basa, ay init na init. Nanghihilamos. Ay hindi ka naman gagaling kahit
Bawal hong inumin ang mga tubig diyan, ha? Hindi ka gagaling kahit na ikay lumigo diyan sa aming Fountain of Hope. Kung hindi ka magtitiwala at maniniwala kay Kristo. Si Padre Pio ay daan lamang papunta kay Kristo. Si Padre Pio, instrumento ng kagalingan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Padre Pio ng kanyang mga relikya, ito po ay tela na may dugo ni Padre Pio, yun ay guwantes na may dugo ni Padre Pio, aakayin tayo ni Padre Pio sa siyang pinakamahalaga sa kanyang buhay, si Jesus. At yun po ang pinupuntahan dito, si Jesus. Yung sinasabi ni Jesus sa mabuting balita na ang pinakamahalagang utos ay mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa ay nakapaloob sa katauhan ni Jesus. Itong nakapakong ito at ang kanyang pagpapakapatay sa krus, ang pinakamahalagang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ay madali hong sabihin niyon, Father, kaya kami naririto dahil mahal namin ang Diyos. Kaya kami sisimba dahil mahal namin si Kristo. Tama naman. Kaya tayo luluhod, mamaya tayo ay aawit pa, ang iba sa inyo nakapikit pa. Dahil mahal natin ang Diyos. Pero ang pagmamahal na iyon ay kulang. At dito tayo nagkakaiba-iba. Dito ninyo masusukat kung anong dahilan talaga ng inyong pagpunta dito. Hindi pwedeng mahalang natin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, iibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at iibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Yun, doon tayo minsan bumabagsak. Madali hong mahalin ang Diyos. Madaling sumimba, madaling magdasal. Mahirap yung magmahal sa kapwa. At ito'y lagi niyong naririnig sa akin. Simba-simba, dasal-dasal, di ka? Papikit-pikit. Pag uwi naman mamaya, chismosa pa rin. Uy, nasaan ang pagmamahal sa kapwa? Di ka? O kayong mga grupo-grupo, aabangan nyo ang inyong sarili. Baka kayo may iba pang pupuntahan pagkatapos dito. Abangan nyo ang inyong sarili. Sumimba kayo dito. Ang usapan ninyo, alas 11:15 ha, 11:15 ha, tayo nasa sasakyan ha. At tayo pupunta sa sunod na simbahan. 11:30, wala pa ang dalawa. Naihi pa. Nabili pa. O pihadong hindi umandar yung bunganga ninyo mamaya. Sinabi na ika sa inyo, wag ng 11:15 nga eh. Pero galing kayo dito, sumimba kayo. Yun yung paalaala at pangamba ng Panginoon na baka yung pagmamahal sa Kanya, hindi natin maibigay sa pagmamahal sa kapwa. Ay ang pagmamahal na ito sa Diyos lamang ay kulang. Ang kabuuan ng pagmamahal ay yung pagmamahal mo sa Diyos na ipinakikita mo sa kapwa. Ay sayang naman ang inyong pagsimba. Sayang naman ang pagdadasal. Kung hindi mo naman mapatawad ang iyong kapatid, hindi mo naman kinakausap ang iyong nanay, galit ka naman sa inyong kapitbahay, sinisiraan mo naman ang iyong biyanan, uy, paano na rin pagmamahal na are? Mahirap po, pero posible. At yun ang hamon ng panahon ng Kwaresma. Unti-unti, paalaala ng unang pagbasa, patatawarin ko at aalisin ko ang galit sa aking sambayanang nagmamahal sa kanilang kapwa.
Yun ang sabi ng Diyos sa unang pagbasa. Kaya nga ang hamon sa atin, yung matapos na makilala mo ang Diyos sa iyong pagsimba, yung matapos na makita mo ang Diyos sa iyong pagdadasal, sa iyong pagpipilgrimage, sa iyong pag-iistasyon ng krus, dapat siya'y naipapakita at naipaparamdam mo sa kapwa. Yun ang kabuuan ng pagmamahal. Yun ang pinakamahalagang utos. Kaya nga po mga minamahal, paanyaya sa atin. Mahirap, pero posibleng gawin. Unti-unti, sa bawat araw, iparamdam natin sa kapwa ang pagmamahal na tinatanggap natin sa Diyos. Si Padre Pio sa kanyang buong buhay, walang inisip, kundi iparamdam sa ibang tao ang pagmamahal ng Diyos na tinanggap niya. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga himala ay daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa kapwa. Ang kanyang mga ginawa ay dahil sa kanyang kumpleto at buong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Tayo rin sa banal na misang ito, hilingin niyo po kay Kristo, siyang tutulong sa atin para maging mapagmahal. Ibulong niyo sa Kanya mamaya sa banal na komunyon, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo. Yung matapos maramdaman ng pag-ibig ng Diyos, may kakayahang ibahagi ito sa aking kapwa, lalo na sa mga tao na mahirap mahalin, upang ang iyong pangunawa, ang pagpapatawad at pag-ibig, maibahagi ko sa aking kapwa, sa aking nakakasalamuha sa araw-araw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasama, humingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito, at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap, upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming ugali at gawaing binabalak. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, Banal ang iyong kaharian.
ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang turihan mo. Sundin ang gawa dito sa lupa, para lang sa langit.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Apoy pagpapaumanhiran, makisama ng mahusay, patawarin ang kaaway ng Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pinag-isa ng may kapal, sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Magsitayo po lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit natin ng kagalingang galing sa Panginoon. Ikatlo, ngayon po'y taon ng Jubileo at sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po'y inaaniyahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence at sa mga panalangin para kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ilan po sa mga gawain natin ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay mayroong pag-iistasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes. Katulad po ngayon, mamayang alas 3 ng hapon, ang atin pong mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. At tuwing Sabado, gaya bukas, tayo po ay may pagpapakumpisal, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Narito po sa atin ngayon ang mga taga-Lasak. Yan po sa bandang gilid ng Divine Mercy, sila po ay mayroong booth na naririyan. Sila po ang ating social arm ng Archdiocese of Lipa. May mga ibinebenta silang mga gamit na mapapakinabangan pa natin at ang pinagbilihan ay gagamitin para po sa mga gawaing apostolado ng Archdiocese ng Lipa. Ikalawang bahagi ng inyong pagbibigay ay yung pagdodonate ng mga bagay na maaring hindi nyo na kailangan sa inyo
ngunit maaari pang magamit ng iba. Sila po ay narito sa atin hanggang sa araw ng linggo. Kayo po'y pwedeng dumaan doon para sa mga detalye ng mga bagay na ito upang tayo ay makatulong sa mga gawaing apostolado ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod na misa mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasahan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tulad po ng nabanggit ko kanina, ito pong relikya sa bandang harapan ay tela na may dugo ni Santo Padre Pio. Ang nasa likuran ay guwantes na may dugo ni Padre Pio. At sa ilalim po ng ating kampanaryo, marami pa tayong mga first at second class relics ni Padre Pio. Nawa po'y lagi niya tayong maakay patungo sa isang pupuntahan, patungo kay Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging lumago sa pagmamahal. Salamat sa Diyos.